Wow, at last, here comes the rain mga kaibigan for the first time. It rains here in Cavite, Imus, Cavite mga kaibigan. Look at that. The starting of the rain. Hoping that it will be strong rain, a heavy downfall of rain. We need a heavy downfall of rain because for so many months, weeks, days, the weather here in Cavite is very hot. Sometimes it's 45 to 46 Celsius if I'm not mistaken. Napakainit po. Sobra talaga mga kaibigan. If you were allowed to select which weather you want, anong pipiliin nyo? Maulan or mainit na kagaya nito na napakainit mga kaibigan na wala tayong ganang kumain, hindi tayo makatulog, we couldn't sleep, especially during night time because it's so hot. Kahit naligo ka na, after a few seconds, after a few minutes na naligo ka, ayan na naman, papawisan ka, nalalagkit ka na, pakahirap mga kaibigan. Kasi kung akong tatanungin, mas gusto ko na lang yung maulan, wag lang yung labis naman na nagpapalubog na ng bahay. Kasi napakahirap na umumpo niyan mga kaibigan. So, very thankful po ako sa ating Panginoon at ayan na po, umulan na po. Thank you Father, dininig na rin ang ating mga panalangin na sana umulan na po. At sana nga magtuloy-tuloy na ito para lumamig na ang ating weather dahil talaga naman napakahirap, ang daming halaman na mamatay lalo na may mga panahin sa mga probinsya. Nakakaawa po, so we need to pray together, we need to ask our Father in Heaven na sana magtuloy-tuloy na, mag-ulan-ulan na para yung mga pananim na mga kawawa natin mga farmers ay mabuhay na muli at magkaroon sila ng mga anak buhay. Dahil napakahirap po talaga mga kaibigan. Unlike pag maulan, napakaganda po dahil pwede kang matulog, masarap kumain. Ikumpara mo pag mainit, oo nga, hindi basa ang kalye, pwedeng gumala, pero napakainit naman na kagaya nito ngayon na biro mo sa ibang lugar, umaabot ng 50 to 48, 47 Celsius, napakainit po niyan. Kung dito nga sa amin, umabot ng 45, 46, napakainit talaga. Minsan, alas 8 pa lang ng umaga, ayaw mo na magpa-araw. Even me, yesterday, it's already 5 o'clock in the afternoon, pero mainit pa rin po. Talagang pinagpapawisan ka kahit kaliligo mo lang. Kaya, pasalamat tayo. Let's be thankful to our Father in Heaven na binigyan na tayo ng ulan mga kaibigan. At ang tagal ng ulan umabot ng almost an hour mga kaibigan. Nag-umpisa ngayong hapon, itong May 13, 2024, Monday. Nag-umpisa po yan ng, kung hindi ako nakakamali, mga 3 o'clock, natapos ng almost 4. Kahit na marumi, okay lang kasi siyempre natural yun, magiging marumi talaga dahil ang alikabok sa ating mga bubungan. So ayan po, napakarumi po ang tubig. Kahit kalilinis ko lang ng bubungan dahil marami po ako mga fruit trees. Kaya maraming dahon. Kaya kailangan talaga mag-trim-trim na ako ng mga puno dahil umpisa na yata ito ng tag-ulan. Hopefully, this is the beginning of the rainy season na in the Philippines. Thank you Lord at last for so many months, for so many days na hindi tayo makatulog ng maayos. Kasi hindi naman tayo pwedeng aircon ng aircon dahil napakamahal po ng kuryente, taas ng taas. Kung gumamit ka naman ng electric fan, useless dahil ang buga ng electric fan mainit din Unlike talaga pag natural na air, talagang napakasarap ng simoy ng hangin. O kaya pag ganyan malamig na rin ang buga ng electric fan. May aircon na tayo, hindi naman natin kaya dahil ang mahal ng kuryente dito sa Pilipinas. Sana yun ang magawa ng paraan ng ating government na bumaba naman ang presyo ng kuryente natin dahil talaga naman napakahirap kung magbi-business ka. Halos makahati ang kita mo, mapupunta sa kuryente at wala ka halos kikitain dahil mas mahal ang babayaran mo sa kuryente kaysa kikitain mo. Okay lang kung ang items na business mo ang talagang mabinta, maraming bumibili. Paano kung minsan dumarating yung time na may mga araw na mahina, matumal, hindi mo naman pwedeng patayin ang mga freezer o rep kung ang iyong business ay mga frozen foods. Lugi ka talaga. Ang ice cream, hindi pwedeng patayin ang freezer dahil sisira. The more na malulugi ka. So, hopefully, let's pray together na mapababa sana ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. Dahil kawawa naman tayo na mahihirap. Dahil napakahirap talaga. Sa bagay, kung minsan maiisip mo, mas maganda pa nung araw na lang na walang kuryente. Doon ka lang sa probinsya, maaga matulog ang tao, walang pinaglilibangan. Kaya ano nangyayari, hindi po ba? During the 60s, the 70s, 50s, ang mga tao malulusog. Bakit po?
there is no internet, there is no television. Meron ng television para lang sa mga may kaya. Kaya ang mga tao nung araw, they sleep early, they wake up early dahil magtatanim, pupunta sa bukid para magtanim. Walang pinaglilibangan, walang internet, walang kung ano-ano. Unlike ngayon, maraming ang pinaglilibangan. O tingnan mo naman ang nangyari sa ating daigdig, nawasak na. Ang weather natin iba na, nagkaroon na ng climate change. Ang mga kabataan natin karamihan nasisira na ang kanilang mga kinabukasan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa internet, laganap ang kasamaan, laganap ang kamunduhan, laganap ang karumihan, mga karumaldumal na mga gawain na hindi dapat ginagawa ng tao. Nagagawa na ngayon dahil meron na pong internet. Sa bagay na ito, may naitulong din naman ang internet, pero mas marami yata ang nangyaring kasamaan, mga karumihan sa daigdig. Na pati ang Sodom at Gomora, ayan, nagbabalikan na ang relationship ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya mga kaibigan, kung ako papipiliin, mas gusto ko pa yung noong araw, during 60s, 70s, na wala pang internet. Kasi tahimik, at saka ang bilihin noon, hindi kagaya ngayon ng grabe, parang wala ng control ang ating mga bilihin, ang mamahal na po. Malaki nga ang sweldo natin, pero bali parang walang nangyayari. Unlike nung araw, alam nyo, nung 70s, ang sweldo namin, 8 pesos per day, 1 piso per hour. So, pag nagtrabaho ka ng 1 day, meron kang 8 pesos. Pero yung 8 pesos mo naman, ang dami mong mabibili. Ang daming mapupuntahan ng 8 pesos mo, pati pagkain. Ang sardinas nun, yung ligo, 25 cents lang po. Ang pamasahe nun, 20 cents lang po. Babiyahe ka from Quiapo to Pasay, 40 centavos lang. O kung hindi ako nagkamali, 30 nga lang. Dahil hanggang Lunita, 20 pesos. Basta yung mga short distance nung araw, na minimum ngayon ay 13 or 12, 20 centavos lamang po yan nung araw. Napakamura mga kaibigan. Ang 10 pesos mo, ang 10 cents mo, ang 5 cents mo nung 60s, 70s may halaga po. Kasi meron ka ng 50 centavos, meron ka ng damit, meron ka ng pantalon, meron ka ng short. Ang piso mo, ang 10 piso mo, napakarami mo nang mabibili mga kaibigan. Kasi ang mura pa, ang bigas noon, isang salop, alam niyo po kung magkano lang? 1 piso. Yung magandang klase, 1 piso ang 50 centavos. Isang salop mo yun. Kasi hindi pa uso ang kilo noong araw, noong 70s, 60s dito sa Maynila. Yan po ako nanirahan sa Quiapo, Santa Cruz, Manila. Napakamura pa po noong araw. Meron kang 10 piso, ay ang mura. Nagtrabaho po ako sa Jollibee, 8 pesos per day, 1 piso per hour. At alam mo, ang Chicken Joy noong araw sa Jollibee, hindi ko ito ini-advertise dahil hindi pa naman ako monetize. Meron kang 10 pesos, makakakain ka na ng Chicken Joy. 8 pesos and 95 centavos. Believe me, kasi nagtrabaho po ako, dyan po ako sa Quiapo branch. Okay mga kaibigan, muli, thank you. At sana tuloy-tuloy na po ang ulan. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye everyone, and God bless.